Welcome to Rants TV. Hi guys, nandito po tayo ngayon sa Marikina Riverbanks in Marikina City. Please samahan niyo po akong mag-update dito sa ongoing construction ng flood control project. Ayan na po sa harapan natin. Ito po yung update natin today, August 3, 2026. 2 weeks ago, nandito po tayo nag-update at grabe, ang laki na rin po ng improvement niya. At yung pagdidredging naman po ay puspusan na po ang kanilang ginagawa. May malaking barge po. Tinatanggal po nila yung mga burak at iba pa. Lalo na ngayon, maulan-ulan at may bagyong Luis. Sa tingin ko lang po guys, ang level naman po ng ilog dito ay nasa normal pa lang po at hindi po siya malabo. Dito po yung dating pinakapasyalan po, yung parang may amphitheater dati. At yan nga po ay tinambakan na po nila ng napakataas na lupa. Ang taas na po ng elevation dito. Kaya po kung umapaw po at magkakaroon ng baha, may possibility po talaga na mawawash out yung mga lupa na tinambak nila dyan. At mabuti naman po ay double time na po ang kanilang pagtatrabaho, kabilaan na po. Talagang minamadali na po nila ang pagtatrabaho. Yung retaining wall naman po dito ay halos magkadugtong na po siya. Ayan o, may mga railings na po silang nilalagay dito. Bamboo inspired concrete railing po ang nilagay nila. Sa mga hindi po nakakaalam, ang mga contractors po ng Marikina River Flood Control Project ay Toyo Construction Company Limited and Shimizu Corporation. Sila po ay mga Japanese construction firms. Ang mga workers naman po ay mga Filipino, kaya nagkaroon pa rin po ng job opportunity ang ating mga kababayan. Ang kabuuang project naman po from Marikina Bayan in Marikina City up to Barangay Manggahan in Pasig City ay funded po ng JICA or Japan International Cooperation Agency. At kabilaan po ang project guys, kaya ganun po kalaki ang project ng ating pamahalaan. Kaya napakaswerte din po ng mga taga Marikina City, Quezon City and Pasig City. Kasi hindi po basa-basa ang kanilang flood control project. At kitang-kita naman po natin na kompleto po sila sa mga machineries and equipments. Kaya no doubt na high quality po ang kanilang mga projects. At ang taas po ng mga flood control dito, nasa 5 to 6 meters ang taas. Kaya hindi na po sila basta-basta babahain dito pag makumpleto na po yung project. Ang Marikina Riverbanks ay isa po ito sa mga pasyalan ng Marikina City.
as well as Marikina River Parks. Talagang hindi lang po mga locals ang namamasyal dito at dinadayo pa po ng taga-ibang mga lugar. Pati dyan po sa tapat natin ay park po yan. Matagal-tagal na rin pong nasarado ang park dito kasi nga dahil sa construction ng flood control project. Meron pa nga po dating temporary bridge. At sana kung matapos na po yung project dito ay makakaroon po sila ng footbridge, yung permanent na po. Para mas convenient po tayong patawid doon sa SM City Marikina or papuntang Riverbanks. Ayan po. Time check, 3:30 PM local time. Kaya tahimik pa po dito. Wala na po yung perya dito, matagal na po nilang tinanggal. Kasi full blast na po ang construction ng flood control dito. Sobrang ganda po kung matatapos na po yung kabuang project ng flood control kasi hindi lang po ito pambaha kundi pasyalan na rin po natin. Magkakaroon po ito ng river parks, esplanade at iba pa. Sana nga po guys no, lahat ng flood control project sa buong Pilipinas ay ganito katibay at kaganda. Doon naman po sa tapat natin ay Provident Village. Napakataas nga po ng flood control nila. Pero yung retaining wall dyan ay matagal na po yung natapos at hindi po Japanese construction firms po ang gumawa niyan. Nakabakod na nga po lahat dito. Ayan o, kitang-kita po natin dito na napakataas na po ng elevation. Ito po yung mga tinambak nila na mga lupa. Sa mga hindi po nakakalam, ang pinaka-source po ng Marikina River ay galing po ito sa kabundukan ng Sierra Madre, doon po sa taas natin. Madadaanan po ang mga lugar ng San Mateo Rizal, Marikina City, Pasig City, Quezon City at iba pang mga lugar. Marami nga po ang nagsasabi na kalbo na raw po ang kabundukan doon as well as kabundukan ng Rizal dahil sa illegal mining, illegal quarrying at illegal logging at iba pa. Kaya ang ending nagkaroon po ng soil erosion. The moment na umulan, bumagyo o bumaha, ang mga lupa ay napupunta po dito sa mga ilog natin kaya bumababaw po siya. And good thing meron pong regular dredging dito sa kahabaan ng Marikina River. Nami-maintain pa rin po ang lalim niya. Ang Marikina River naman po ay papunta po itong Laguna de Bay, Pasig River at diretso po ito papuntang Manila Bay. Doon po sa baba natin.
Ayan po ang Marcos Bridge. Aakyatin po tayo dyan para ma-update po natin yung sa side ng SM City Marikina Flood Control. Nandito na po tayo sa taas ng Marcos Bridge. Ayan lang po ang Barangay Barangka. Napakababa nga po ng area nila dito. Kaya pag malakihang baha talaga ay nalulubog po sila. Kaya napakalaking tulong po ang retaining wall na yan. Napakataas po niyan. Siguro nasa 5 to 6 meters din po ang taas niyan. Kaya hindi na po basta-basta sila babahain dito pag nagawa na po yung mga retaining wall dito na area. Yung retaining wall naman po na yan ay matagal na pong natapos yan. Marami na po mga baha at bagyo ang dinaanan yan, kaya subok na matibay at matatag po yan. Dito na po tayo guys sa side ng SM City Marikina. Yan po ang ginagawa nila ay para sa drainage system. As you can see, napakalalim po ng foundation. Hanggat hindi pa po nasasara dito at nagagawa ang retaining wall, ay may possibility pa rin po na papasukin ng tubig baha ang SM City Marikina, ang kanilang ground floor. Ayun po. Kaya hindi pa rin po nasasarado dito kasi ginagawa po nila ng kalsada para may madaanan po ang kanilang mga heavy equipments katulad ng backhoe, bulldozer, mga truck at iba pa.
Yung mga lupa naman po na dinaanan ng backhoe ay tatanggalin po nila yan later on pag matatapos na po dyan na segment. Ang Marikina River ay isa po ito sa mga binabantayan pag may mga paparating na mga bagyo at mga baha kasi low-lying area po dito. Ayan naman po ay bound for Recto in Manila, the last station. Dito po tayo sa Marcos Bridge at ito yung kahabaan ng Marcos Highway. Ito po ang mga papuntang Antipolo City, Binangonan, Taytay, Cainta at iba pang mga lugar. Ayan naman po ay LRT2 bound for Masinag in Antipolo City, the last station. Kudos po sa DPWH, mga LGU at sa lahat ng bumubuo ng Marikina River Flood Control Project. Okay guys, ito po yung latest update natin ngayon dito sa ongoing construction ng Marikina River Flood Control Project in Marikina River Banks, Marikina City segment as of today, August 3, 2026. Maraming salamat po sa patuloy nyo suporta at panonood ng aking mga videos. I really appreciate po. At hindi po ako magsasawang i-update kayo lalong-lalo na po sa mga government infrastructures. Mabuhay ang Pilipinas. Okay guys, thank you for watching and keep safe everyone.